kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of Reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Ng panahon o nung panahon natin. Sa ating kasalukuyang batas po, ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananagutan at sasailalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Samantalang may edad na higit sa 15 taon gulang, ngunit hindi lalampas ng 18 taong gulang, ay hindi rin pananagutin. Maliban na lamang kung siya ay kumilos ng may sapat na pag-unawa o discernment. Batid ko din po na naglabas na ang ating kataas-taasang hukuman ng mga panuntunan sa pagdetermina kung ang child in conflict with the law ay umakto ng may discernment. Ayon po sa Supreme Court, ang discernment ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata sa oras ng pagkakasala na maunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali. Kasama rin dito ang kakayahan ng minor de edad na malaman ang kahinatnan ng pagkakasala. Nakasaad din po sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang may edad higit sa 12 hanggang 15 taong gulang na mapatunayang nagsagawa ng mga seryosong paglabag sa batas ay ituturing lamang na neglected child at ipapasok sa pasilidad ng Intensive Juvenile Intervention and Support Center o tinatawag na Bahay Pag-asa. Ginoong Tagapangulo, saganang akin lamang po naman. Baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas tungkol po sa kriminal na pananagutan ng mga kabataan. Baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinatnan o consequences ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng sistema ng hustisya sa ating lipunan. Batid ko po na iba't iba ang magiging reaksyon dito, subalit sa tingin ko ay kailangan na nating suriin ang pagbaba ng edad ng kriminal sa pananagutan hanggang 10 taong gulang po. Pagdating sa karumal-dumal na krimen. Inuulit ko po, kasi marami po akong nabasa, marami pong nagsalita, marami pong nagkwento, na lahat daw po ay in general, gusto ko daw po makulong ng mga bata. Hindi po. Alam niyo po mga kababayan, kung meron pong isang nakakaintindi patungkol sa criminal mind, wala na po sigurong gagaling pa sa akin dito dahil ex-convict ako Hindi ko po yung pinagyayabang. Pero ito pong sinasabi ko ay karanasan ko. Hindi ko po ito nabasa sa libro, hindi ko po ito natutuhan sa teacher, hindi ko po ito na kausap lang ang isang tao o 2 tao, 3 tao. Ako po ay nakulong mismo sa populasyon ng bilangguan. Marami din pong nakulong dyan, pero hindi naman nakulong sa bilangguan talaga, nakasama ka sa populasyon. Ikaw mismo ang nandun, nakikita mo yung mga tao, 24 hours, 7 days a week, kasama mo ang mga bilanggo. Yan naman po ay kasabihan na dito sa atin. Experience is the best teacher. At dapat din po natin pakinggan yung sinasabi din po ng mga ibang eksperto. At maaari pong maging sandigan din ng ating mga pag-aaral ang nagsasabing ang pagtabigong tugunan ang kriminal na pag-uugali sa mga bata ay maaaring magresulta sa mga paulit-ulit na pagkakasala at ang delikado pa ay ang pagnanais na gumawa ng mas matinding mga paglabag sa batas. Habang nalalaman nila na sila po ay hindi mananagot sa batas. Maaari po nilang isipin na ang kanilang mga aksyon ay walang tunay na kahinatnan.
Katulad po ng napanood po natin kanina sa video, ang linaw po nung sinabi ng mga bata na sila naman daw ay hindi mapaparusahan. Ginoong Tagapangulo, kaya naman ang inyong lingkod ay naghain ng panukalang batas. Hindi po para sagasaan ang mga ibang batas o sagasaan ang mga paniniwala ng ibang tao, kundi ito po ang katotohanan, ito po ang realidad na naglalayong ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng kriminal na pananagutan para sa mga kabataang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Inuulit ko po, ang Senate Bill number 372 na naglalayong ibaba 10 taong gulang ang edad ng kriminal na pananagutan para sa mga kabataang gumawa ng karumal-dumal na krimen o heinous crimes tulad ng parricide, murder, rape, kidnapping na may pagpatay o panggagahasa, robbery with homicide o rape, destructive arson, at mga mabibigat na kaso sa ilalim ng batas laban sa droga. Hindi po ito para sa karaniwang paglabag, kung saan ang iiral pa rin ay ang kasalukuyang probisyon ng batas hinggil sa mga magkakasala na edad 15 hanggang 18 years old. Kung ito'y mahirap pag-usapan, mas mahirap pong pakinggan ang iyak ng mga biktima at pamilya na hanggang ngayon ay humihingi ng hustisya. Hindi po natin isinusulong ang paglabag sa karapatan ng kabataan. Hindi po natin gagawin yan. Pero hindi na rin po natin pwedeng ipikit ang ating mga mata sa katotohanang may mga kabataang kayang magplano at magsagawa ng kahindik-hindik na krimen. Ganito, Ginoong Tagapangulo, uulitin ko po, ang aking panukalang pagbaba ng edad ng kriminal na pananagutan ay para lamang po sa mga karumal-dumal na krimen. Alam ko pong marami ang may gustong magtanong, magpahayag ng saloobin, at sa takdang panahon, pagbukas ng mga pagdinig, bukas po ako sa lahat ng tanong at mungkahi. Sa ngayon, patuloy din pong nag-aaral at nangangalap ng datos ang aking tanggapan. Ako din po ay lubos na naniniwala na sa pangunguna ni Senador Alan Peter Cayetano bilang tagapangulo ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ang naturang panukalang batas ay masusing matatalakay batay sa mapagkakatiwalaang datos at sa paraang ganap at naaayon sa itinakdang proseso ng legislation. Kaya ninyong ibalita ko po na marami na pong punong barangay, mga barangay captain, ang lumapit po sa atin, dito sa ating opisina, sa Senado, upang ipahayag ang kanilang suporta. Ayon po sa kanila, nakikita nila ang importansya ng ating panukalang batas. Dahil sila ang nakakakita sa realidad, sa komunidad, bilang mga unang takbuhan ng ating mga kababayan. Katunayan nga po, meron pong ihain na resolusyon kasangguniang panglunsod ng Quezon City na sumusuporta sa aking panukala. Bilang pagkilala sa pangangailangan na magtaguyod ng balanse sa pagtitiyak na mapanagot ang mga batang nakagawa ng karumal-dumal na krimen nang hindi isinasantabi ang prinsipyo ng rehabilitation, pananagutan ng magulang, at proteksyon sa bata. Napakarami na pong nasabing opinyon at posisyon ukol sa usaping ito. At sa aking panukala, bago pa man masimulan ang proseso ng legislation, ang akin pong pagsamo ay dalhin natin ang isyong ito sa bulwagan ng Senado. Hindi upang tayo po ay mag-away-away, magkagulo, ngunit upang ito po ay marinig. Marinig nawa ng ating mga kinatawan dito ang hinagpis ng mga biktima, ng kanilang mga pamilya at mahal sa buhay.
naway mabuksan ang ating kamalayan sa usaping juvenile justice. Dahil ang batas na naglalayong protektahan ang karapatan ng mga batang nagkasala at kilalanin ang kakayahan nilang magbago, ay dapat rin gumalang sa karapatan ng mga biktima na makakamit ang hustisya. Sa huli po, tayo po ay kinatawan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Bilang mga mambabatas, hindi naman po siguro magiging kalabisan kung bibigyan natin ng pansin at tugon ang nakakabahalang paksa na ito. Lalo't ang mga nabigiging biktima ay mga pangkaraniwang tao, not those who live in the perfect world. Maraming salamat po. Reporter pa po ako na ipinatupad ito ng Philippine National Police. Pag may nahuli pong non-rape, ang gagawin po ng police, huhulihin. Hindi po alam ng police kung saan ilalagay ang bata. Dahil wala pong kulungan, wala po siyang selda, hindi naman pong maaring isama siya sa mga matatandang nakakulong sa city jail o sa kulungan ng police. So gagawin po, yung bata ipapaupo sa tabi. Pangalawa po, wala po tayong juvenile court. Kaya hindi po matatry ang bata o malilitis dahil wala po tayong korte. Dahil ang korte po natin pang mamatanda lamang. Pangapat po, kung dadalhin man po sa regional facilities, pamasahe, problema din po ng pulis. Wala naman pong pondo para dalhin sa mga juvenile facility po ang mga batang ito. Noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nito mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako. Less than 18 ako, sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun. Kung tama ba yung 10 years old na ibababa natin yung age of pananagutan para yung isang bata ay makulong sa isang heinous crime. Have you conducted studies or are there or meron na bang pang pag-aaral na ginawa dito? Opo. Ngayon po, nasa oras pa rin po kami ng pagsisiyasat at pagkuha ng mga impormasyon. Ang amin pong binabasihan din po ay yung mga bansa din po na katulad natin na miyembro din po ng United Nations. Alam naman po, may mga batas din po dyan patungkol sa kabataan. Na yung kanila pong mga bansa din, meron din po silang mga batas na ganyan. Katulad po sa Australia, sa UK, at ang iba pong mga bansa din sa ASEAN. Sa ibang bansa nga po sa ASEAN, may 7 years old pa. Opo, doon po sa UK, saka sa Australia, 10 years old po ang kanila pong ano. So, makikita po natin na doon po sa mga progresibong bansa din at sa mga kapitbahay po natin, meron na po mga ganitong batas. Opo. Ang katunayan nga po sa amin pong panukala, hindi rin po namin isinasawalang bahala yung dati pong batas, yung Juvenile Act na yan, sapagkat nakita po namin mapakaganda din po talaga ng batas na ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Okay. Opo.